Part 13. Pagkuwan ay sabay na silang nagtungo sa hapagkainan. Naroon na rin si Gary at kumakain. Si Sunshine ay nakikisabay sa ibang bata. Ganado itong kumain. Umupo sila ni Hunter sa katapat ng mag-asawang Gary at Alexa. Si Samantha at Acer naman ay nasa unahan nila. Magkakatabi naman ang mga bata sa hanay nila Alexa. Alam nyo kayo, ang simple lang ng problema nyo, sabi sa kanila ni Gary. Nagkakamay itong kumain. Pwede naman kayong magtanan. Ang yaman mo, Hunter, bakit hindi mo gamitin ang pera mo para ibili ng sariling bansa ang babaeng mahal mo? Yaong walang ibang tao na makapapasok. Kinurot ni Alexa sa braso ang asawa nito. Tumigil ka nga, wala kang matinong suhesyon, hindi ka nakakatulong. Sita nito. Tama naman, depensa naman ni Gary. Iiling-iling si Hunter, napangiti lang si Sabrina. Ayaw ko namang umasa sa pera ko. Gusto ko ng challenge para patunayan kay Sabrina na handa akong magtiis. Kaduwagan ang pagkapit sa pesa para umangat at manalo sa laban, makakaya ko pa namang maghintay. Gusto ko si Sabrina ang magdesisyon, ani ni Hunter. Kung sa bagay, sanay ka sa bugbog, wika ni Gary sa katumawa. Panay ang siko rito ng asawa. Tumahimik ka na nga, si Alexa. Tumahimik na si Gary. Ang mga bata naman nag-ingay. Nagkukwentuhan ang mga ito. Napangiti si Sabrina nang natuto na ring magkwento si Sunshine. Marami na itong alam na salitang Tagalog. Bukod sa tinuturuan ito ni Rosalie, nanunood din ito ng kiddie shows na Tagalog. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sina Gary at Alexa. Pinaalala pa ni Gary ang suhol kunurito ni Hunter. Inabot ng alas 11 ng gabi sina Samantha at Sabrina sa kusina. Inubos nila ang mga hagasin habang nagkukwentuhan. May tira pa ring mga pagkain. Mahihinang kumain ang ibang bisita nila. Ang mga bata ang kakaunti lang naman kung kumain. Pagpasok niya sa inuukupan nilang kwarto ay nakatulog na ang kanyang mag-ama. Saktong pag-upo niya sa kama ay tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesita. Tinampot niya ito. Si Dean Dave ang tumatawag. May ilang missed calls na pala ito sa kanya. Malamang nag-report na rito ang bodyguard niya na naiwan sa bahay. Bumuntong hininga muna siya bago ito sinagot. Hello, kuya, where are you? Hindi pa raw kayo umuwi, sabi ng bodyguard, anito. Narito kami sa bahay nila Samantha. Birthday ng asawa niya at tumulong ako sa pagluluto, tugon niya. At bakit hindi pa kayo umuwi? Nalasing ang driver ko at bodyguard. Ayaw ko namang pilitin silang magising. So dyan na kayo magpapalipas ng gabi. Sana sinagot mo ang tawag ni Chris. Pumunta siya sa bahay mo, wala ka. Pumalatak na ito. Busy kasi ako kanina o baka naman sumasalisi ka, sab. Huwag ko lang malalaman na palihim ka pa ring nakikipagkita sa Hunter na yon. Inalipin siya ng kaba. Hindi na niya alam kung paano ang pagsisinungaling ang gagawin niya. Sabrina, saad ni Dean Dave. Yes, kuya. Sorry, inaantok na kasi ako, alibay niya. O sige, matulog ka na. How's Sunshine? Nakatulog na siya. Okay, basta umuwi kayo ng maaga. And please, call Chris and explain why you're not at home today. Opo, naputol na ang linya. Hindi niya tinawagan si Chris. Umiga na siya sa tabi ni Hunter. Gumalaw ito at humarap sa kanya. Nagulat siya nang bigla itong nagmulat ng mga mata. Sino kausap mo? Paos na tanong nito. Si kuya. Nagtatanong lang bakit wala kami sa bahay, turan niya. Ngumisi si Hunter. Grabe, kahit malayo siya alam na alam niya ang kilos mo, ano? Mabuti may time pa siyang isipin ka. Talagang desperado na ang kapatid mo, honey. She sighed. Matatauhan din siya, aniya. Kailan pa? Hanggat hindi mo ipinagtatapat sa kanya ang totoo, hindi siya titigil. What are you waiting for, sab? Hindi magtatagal mabubuntis ka, malalaman din niya iyon. Sino ang iisipin niya na ama, si Chris? Kunot noong tinitigan niya ito. Huwag mo akong pini-pressure, Hunter. Of course not. Tinutulungan lang kitang maging matapang at magpakatoto sa sarili mo. Sumasabay nga lang ako sa sitwasyon, dahil ayaw ko ring magsimula ng gulo. Gusto ko ikaw ang magsimulang gumawa ng hakbang sa kakita-aalalayan. Pumuga na naman siya ng hangin. Hayaan mo muna akong mag-isip, sabi niya. Okay, but don't overthink, baka mabaliw ka. Just trust yourself, honey. If you really want to be free, you can open
The cage even there's a chain around it. Your decision will set you free and brought you to the real happiness. Na-inspire siya sa mga sinabi nito. Thank you, Hunter. If wala ka, baka hindi ako magiging matapang. Wala kang ibang makakapitan kundi ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, Sab. Ngumiti siya. Pagkuwan ay ginawaran nito ng halik ang kanyang noo pababa sa kanyang ilong, at tuluyang naghinang ang kanilang mga labi. Hindi na naman nakapasok sa trabaho si Sabrina, tanghali na silang nagising. Nauna silang umalis kaysa kay Hunter. Tadtad ng missed calls ang cellphone niya mula kay Chris. Nag-text na lamang siya at nag-sorry. Wala naman siyang ibang may dahilan. Pagdating sa bahay ay napasubo siya sa labahin. Nakailang bihis si Sunshine kaya isang planggana ang labahin niya, damit pa lang nito. Mabuti may washing machine. Tinulungan naman siya ni Manang. Ang tagal ni Sir Chris nang hitay rito kagabi. Sabi ko sa kanya baka nga hindi kayo makakauwi. Galit na siya kasi hindi mo sinasagot, ang tawag niya, kwento ni Manang habang magkatuwang nilang kinukusot ang mga underwear ni Sunshine. Ano raw ho ba ang kailangan niya? Tanong niya. Iimbitahin daw niya ata kayo ni Sunshine na mag-dinner sa bahay nila. Sabi ko naman, dumalo kayo sa birthday party. Ayon, ninas siya kasi, hindi ka man lang sumasagot sa tawag niya. Nasasayang daw ang oras niya. Ganun lang saka nakarating na kaagad kay kuya. Para naman siyang bata. Hindi niyo po ba gusto si Sir Chris? Tanong nito. Boss lang ang turing ko sa kanya. Sinabi ko naman na ayaw ko munang makipagrelasyon. Ang kaso mukhang ayaw niyang tumigil. Nagdududa na rin siya. Tinanong niya ako kung pumupunta pa ba rito si Sir Hunter. Baka raw palihim kang nakikipagkita sa tatay ni Sunshine. Matamang tumitig siya sa ginang. Huwag niyo pong sasabihin. Ako na po ang magtatapat sa kanya balang araw, pakiusap niya. Oo nga po, hindi ko sinabi. Parang nakatatakot po si Sir Chris. Ayaw pa niyang maniwala sa akin, talagang ipipilit niya na pinagtatakpan ko kayo ni Sir Hunter. Pagaman totoo, wala naman akong nakikitang mali sa inyo ni Sir Hunter. Naawa rin ako kay Sunshine kay napamahal na siya sa daddy niya. Kaya nga hindi ko rin maimitahan si Hunter. Hindi ko rin inaasahan na mabilis mapalapit si Sunshine sa tatay niya. At saka mabait naman po si Sir Hunter. May mga issue sa kanya noon pero sabi ng iba magaling na siya. Ang dami nga niyang endorsement. Nakaka-inspired ang kwento niya noong na-feature siya sa TV show. Napag-usapan ang buhay niya. Naging inspirasyon siya ng marami. Napangiti siya. Napachismis na siya kay Manang, inalam pa niya kung ano ang mga naging trending issue kay Hunter. Naikwento nito na may artista daw na nalink kay Hunter. Nagdi-date raw ang dalawa at minsang nagkasama sa iisang proyekto. May pait sa kanyang puso nang maisip na baka marami nang nakarelasyon si Hunter noong nawala siya. Pero hindi naman pala totoo na naging girlfriend ni Sir Hunter ang aktres. Hindi nga tinagap ni Sir Hunter ang offer na project para sa movie, kaya simula noon, hindi na nabalita na nagdi-date ang dalawa. Nag-focus na sa negosyo si Sir, yung actress naman ay may boyfriend na ring politician, dagdag pa ng ginang. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi rin pala niya gusto na may ibang babae na nali-link kay Hunter. Sa yaman ni Hunter, gwapo pa, siguradong maraming babae ang nagpapantasya rito. Tapos pagdating sa kanya, nag-o-over the bakod ang binata para lang makasama siya. Kaya nitong talikuran ang iba para sa kanya. She must be thankful and proud to have a man like him. Their bad past shall be forgotten. Salamat po sa impormasyon, Manang. At least marami akong ideya para naman magpursige ako na ipaglaban si Hunter, aniya. Sundin mo lang ang puso mo, basta alam mong ikabubuti mo. Siguro naman wala nang magagawa ang kuya mo kung pipiliin mong sumama kay Hunter. Malaki ka na, kaya munang manindigan sa desisyon mo. Ako nga, 2 na ang anak ko sa asawa ko na ayaw talaga ng tatay ko. Lumayas ako at sumama sa asawa ko. Nagpakalayo-layo kami. Katagalan ay natanggap din kami ng tatay ko. Lalo siyang naging determinado sa kwento ni Manang. Pagsapit ng tanghalian ay may dumating na food delivery. Mag-aalangan pa sana si Samantha. Natanggapin ang pagkain pero nang mabasa niya ang mensahe ni Hunter ay kinuha niya ito. Nagmula sa Star Hotel ang pagkain. Mabuti siya ang nag-receive, hindi ang gwardya. Masarap ang ulam nila ni Sunshine. Talagang tataba ang anak niya dahil basta sinabi na nagmula sa daddy nito,
Ang pagkain ay mata ko ito, halos ayaw nitong bigyan si Rosalie. Pinagsabihan niya ito. Be kind to others, baby. Share your blessings, turo niya rito habang magkakasalo sila sa hapagkainan. Daddy bought this for me, it's only for me, giit pa nito. That's bad, baby. You can't eat all of that naman. Give some to Ate Rosala, please. Hama ba ang nguso nito pero nag-abot ng baked macaroni kay Rosalie. Thank you, sabi naman ni Rosalie sa kakumuhan ng pagkain. Ang modemo na bata, hindi love ni God, sabi naman ni Manang. Sorry then, nakasimangot pa ring wika ni Sunshine. Hinagod niya ang likod nito. Daddy will give you more food. Magagalit siya if modemo ka sa iba. Sorry, mommy, anito. Hinalikan niya ito sa noo. Ang hilig nito sa pagkaing may cheese. Nagmana nga ito kay Hunter. Habang tumatagal ay nagiging independent ang anak niya. Ayaw na nito na sinusubuan. Marunong na rin itong umihi mag-isa. Minsan ay ayaw na nito na may katabi sa higaan. Kinagabihan ay nag-over the bakod na naman si Hunter. Magiging regular routine na ata nila iyon. Kahit pagod ito galing opisina ay sumasalisi pa ito para lang makasama sila. Nag-aalala tuloy siya baka. Hindi alam ng mga magulang nito na nakikipagkita ito sa kanya. Alam ba ng parents mo na dito ka natutulog? Hunter, tanong niya sa binata nang magkatabi na sila sa kama. Nagpalagay sila ng maliit na kama roon sa kwarto para kay Sunshine. Doon na ito nakatulog, hiwalay sa kanila. Kahapon ko lang sinabi sa kanila ang tungkol sa atin, tugon nito. Nakayakap siya rito habang pareho silang hubad. They just done a rough time. Paano ba naman, kararating ni Hunter ay kaagad siyang sinunggaban. Sa banyo sila nagtuos. What they said. Excited na tanong niya. Well, Mom and Dad want to prove it. They could not believe that you accepted me again, though it wasn't official. They obviously felt excited lalo nang sabihin ko na malaki na ang apo nila. Talaga, yap, gusto nga kayong makita ni Mommy. Sinabi ko ang sitwasyon. They want to help us. How? Matiim siyang tumitig sa mga mata nito. Gustong makiusap ni Mommy kay Din Dave to let you go and entrust you to us. Ayaw ko naman na umasa sa parents ko. Gusto ko tayo mismo ang magre-resolba nito. Bumuntong hininga siya. Pinag-iisipan ko na rin kung paano ako magtatapat kay kuya. Gusto na rin kitang makasama ng malaya, Hunter. Napapagod na ako sa ganitong setup. Ako rin. Hinalikan siya nito sa noo. Hunter, sambit niya. Parang hindi pa ako mabubuntis. Bakit? Natatawang tanong nito. Sumasakit ang puso ko. Parang dadatnan ako ng dalaw. Seriously, nagkikrave ako sa maasim. Parang ang bilis naman kung nabuo ka agad. May 2 week pa lang tayong nagsasama. So, anong problema? Pwede namang sundan ka agad. Kinurot niya ito sa dibdib. Baka kasi mag-expect ka. Baka hamina ang hormones mo dahil sa sunod-sunod na medication. Naisip ko na rin yan. Pero sabi ng doktor, healthy naman ako. Medyo matagal lang siguro akong makabuntis, dahil naapektuhan ang ibang cells ko dahil sa mga gamot. But don't worry, we will work hard for this. Hard, nga dahil naramdaman niya ang paninigas ang sandata nito. Maya-maya ay sinampahan siya nito. Pinainit siya nito hanggang sa muli siyang inangkin. Ganoon ata talaga, aktibo ang sexual hormones niya sa tuwing palapit na ang dalaw niya. Gusto niya na binababad ni Hunter ang katigasan ng sandata nito sa kanya, habang banayad na umuulos. Nakadalawang round na sila. Kapag ganoong mabagal ang kilos nila, tumatagal sila. Umaibabaw naman siya rito at hiyaan siyang gumalaw. Lalo tayong tatagal, Han, iniipit mo ang akin, reklamo nito. Kaysa naman bayuhin mo ako ng malakas, baka hindi na naman ako makapasok sa trabaho, aniya habang umaangat baba sa ibabaw nito. So, mami mismo ang boss me. Excuse me, mas masarap ka doon. Pinisil-pisil nito ang dibdib niya. Ganun ha, meaning, natikman mo na siya. Sinuntok niya ito sa dibdib. Sira, anong akala mo sa akin, malandi? Naku, sab, sa rupok mong iyan, pakiraan ka lang ng 8 inches bibigay ka na. Sa iyo lang ako marupok, Han, stop being paranoid. Pumili siya sa pagindayog nang gupuin siya ng bayolenteng init. I'm near, Han, thrust me back. Nahihibang niyang hiling.
Sinalubong naman siya nito ng pag-ulos. Minasa pa nito ang bawat yaman ng dibdib niya. Napahiyaw siya ng tuluyang sumabog ang init sa kanyang kaibuturan. Dagli naman siyang inihiga ni Hunter saka itinuloy ang pag-ulos. Pero mangako ka sa akin, Sab, ako lang ang lalaking lalandiin mo, sabi nito sa pagitan ng paghingal. Excuse me, ikaw ang lumalandi sa akin. Anong ako daing niya nang bayuhin siya nito ng malakas. Sinagad pa nito ang sandata sa kanya. Feel my 8 inches, honey. Pihira kang sumigaw, pilyong sabi nito. Napaigik siya sa makapigil hiningang kirot at sarap na dulot ng pagsagad nito sa kanya. Shit, Hunter. Para siyang malalagutan ng hininga. Right. My cock will always remind you that you're made for me, only for me. You're mine, your body is mine, he said possessively. Oo na, sa iyo naman talaga ako. Promise, ikaw lang, no other guy. Nasa iyo naman lahat ng kailangan ko, aniya. Good. Let's reach the top together, honey, anito saka siya muling binayo ng walang espasyo. Dahil maingay na siya, nilagyan nito ng busel ang kanyang bibig. Itinali pa nito ang mga kamay niya sa headboard ng kama, talagang hindi na naman siya makakapasok sa trabaho. Hindi siya sigurado kung makakalakad pa siya pagkatapos ng mararahas na pagbayo sa kanya ni Hunter, pero nag-e-enjoy siya sa ginagawa nila. Gusto rin naman niyang maranasan ang bangis ni Hunter sa kama, na siyang nagpahibang sa kanya. Bukod sa malaki ang kargada nito, maabilidad pa nito. Ipinaranas nito sa kanya ang art. Of course, she must be fair to him. Kung paano siya nito pinaligaya, ganoon din dapat siya rito. Mag-uumaga na silang nakatulog dahil nagkwentuhan pa. 2 oras lang ang naitulog ni Hunter dahil nag-over the bakod ulit. Kailangan pa niya itong bantayan, mahirap nang mahuli ito ng gwardya. Abs na naman sa trabaho si Sabrina. Nagdahilan na lang siya na masama ang kanyang pakiramdam nang tawagan siya ni Chris. Pagsapit ng tanghali ay biglang dumating si Chris. Ang masama nito, dumating din ang food delivery ni Hunter. Mabuti na lang, hindi inilagay ang pangalan ng hotel. Sinabi niya iyon kay Hunter na kung magpapadala ng pagkain ay ibang pangalan ang gamitin nito. Pangalan ng chef nito sa hotel ang nakalagay. Saan galing yang foods? Takang tanong ni Chris. May dala rin itong pagkain para sa kanila ni Sunshine. In order ko. Hindi na kasi kami nakapagluto. Pinauwi ko kasi muna si Manang at hindi pa ako nakapamalengke, tugon niya. Tumuloy na sila sa hapagkainan. Masasarap din ang pagkaing dala ni Chris. It's all Italian food. Ini-expect niya na mas pipiliin ni Sunshine ang pagkaing dala ni Chris dahil may mga cheese, pero pinili pa rin ito ang beef with broccoli na pinadala ni Hunter. May lasagna pang pinadala si Hunter at American cheesecake. Is it from Daddy, Mommy? Tanong ni Sunshine habang pinapapak ang broccoli. Natakot siyang magsinungaling baka ayaw na nitong kainin ang pagkain. Nang hindi nakatingin si Chris ay tumanggaw siya sa anak. Pinibigyan ni Chris ng ulam na dala nito si Sunshine pero hindi kinakain ng anak niya. Siya na lang ang kumain baka sumama ang loob ng isa. Tumataba na ang anak mo, Sab, sabi ni Chris. Oo nga, lumakas siyang kumain nitong nagdaang linggo, aniya. Ikaw rin, lumulusog. Uminit ang mukha niya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Chris. Paanong hindi siya tataba? Regular ang dilig sa kanya ni Hunter, sobra-sobra pa. Kaya pagkatapos nilang magtuos ay ang dami niyang nakakain. Lumakas din kasi ako ng kain, naiilang na sabi niya. That's good for you. The last time I saw you, you look stressed. Mukhang hiyang mo talaga rito sa Pilipinas. Hiyang ko si Hunter, ngali-ngali niyang sabihin. Oo nga, mas gusto ko kasi ang klima rito. May ba ako, sabi pala ng gwardiya niyo gabi-gabi siyang may napapansing kotse na nakaparada sa likod ng bakod ninyo, as in halos dam-aikid sa pader ang sasakyan. Baka mamaya niyan mananakawan na kayo, pagkuwan ay sabi ni Chris. Bigla siyang kinabahan. Baka kotse yun ng kapitbahay. At saka, kung magnanakaw iyon, sosyal naman, nakakotse pa, amused na sabi niya. Yes, but it's weird. Kaya sabi ko sa gwardiya, kunin niya ang plate number ng sasakyan. Bakit pa? Baka mamaya mag-isip ng masama ang may-ari, defensive na sabi niya. Pilyong ngumiti si Chris. If kotse iyon ng kapitbahay, bakit sa labas nakapark? Ang layo sa bakuran nila.
Pinagpapawisan siya ng malamig, hindi ko alam. Baka trip lang nila, nawawalan ng dahilan na sabi niya. I suggest you put CCTV footage around your house, sab. It's for your safety. Lalo siyang naging balisa, hindi na kailangan. Sa tagal naming naninirahan dito wala pa namang akyat bahay na nakapasok. At saka ano naman ang ninakawin nila? Ikaw, baka manako ka, pilosopong tugon ni Chris pero may malalim na kahulugan. Napatingin siya rito. Idinaan niya sa pagtawa ang pagkabalisa niya. Joker ka rin pala. Okay lang, ano ka ba? May gwardya na nga at bodyguard kaya huwag ka nang mag-alala. Minsan kasi walang silbi ang bodyguard at gwardya kung mismo, ang may-ari ng bahay ang nagpapapasok ng magnanakaw. Natigagal siya. My God, talaga ang utak ni Chris. Talagang hinuhuli siya nito. Ibang level ang pagka-paranoid nito. Tumawa siya. Sino naman ang baliw na magpapapasok ng magnanakaw? Komento niya. Posible yun, sab, lalo kung ang magnanakaw ay artistahin at magaling sa kama. Tila may bamara sa dibdib niya. Nagiging bold nang magsalita si Chris. Feeling talaga niya alam nito ang sikreto niya. Tawa lang siya ng tawa upang pagtakpan ang kaba niya. Pero naiirita na siya kay Chris. At the first place, ano ba ang pakialam nito? Kahit magpapasok siya ng kriminal sa loob ng bahay niya, wala itong pakialam. Pero kailangan niya ng dobleng pag-iingat. Nang makaalis si Chris ay tinawagan kaagad niya si Hunter at inabisohan na huwag munang mag-over the bakod. Siya na lang ang gagawa ng paraan para magkita sila sa labas.